Marshall Peak, Kabanata 4681. Ang ninuno ng 7-star sect. Kung hindi mo iniisip ito, hihilingin ko ang isang matchmaker na pumunta bukas. Tinitigan ni Lola Josie ang kay na may nagmamalasakit na ekspresyon. Hindi ka na bata, kaya dapat kang bumuo ng sarili mong pamilya. Dahil maraming taon silang magkasama, naniniwala na siya ngayon na hindi seryoso si Yang Kai nang sabihin niyang marami na siyang asawa. Kung hindi, hindi siya gagawa ng ganoong mungkahi. Walang balak na magpaliwanag si Yang Kai habang sinabi niya, Lola, kung talagang kumakatok sa pinto ang isang matchmaker, tiyak na itataboy siya ni Lady Yu. Hindi ka na siguro dapat mag-abala. Nang marinig iyon, nagulat si Lola saglit, saka bumuntong hininga. Tama ka, si Lady Yu ay medyo matigas ang ulo. Sa katunayan, hindi niya direktang sinisiyasat si Yulu tungkol dito dati. Si Yulu ay naging isang ina sa loob ng maraming taon. Likas siyang nagpapasalamat kay Yang Kai sa pag-aalaga sa kanila, lalo na nang itinuring niya sina Zhao Yebai at Zhao Yan na parang sarili niyang mga anak, gayunpaman, siya ay nag-asawa minsan at nanganak ng isang bata pagkatapos ng lahat. Wala siyang masyadong pag-aalala kung isa lang siyang dalaga. Ngayon, gusto lang niyang tumuon sa pagpapalaki kina Zhao Yebai at Zhao Ya. Hindi na siya mangangahas na humingi ng iba. Pagkatapos nilang maghapunan, nilinis ni Yang Kai ang kalat habang bumalik si Lola sa kanyang silid upang magpahinga. Sa kalagitnaan ng gabi, tumayo si Yang Kai at lumabas ng side room. Bilang isang malaking puwersa ng ikalawang klase sa Void Continent, naging maganda ang takbo ng 7-star sect nitong mga nakaraang taon. Iyon ay dahil ang sect master ay pumili ng isang napakagandang lokasyon upang itayo ang sect sa nakaraan. Walang tamang dakilang puwersa sa loob ng radius na 1,000 kilometro na maaaring makipagkumpetensya sa kanila, sa makatuwid. Ang mga maliliit na bata na may mahusay na kakayahan sa paligid ng lugar ay lahat ay dadaloy sa 7-star sect. Sa Void Continent, tanging mga dakilang puwersa lamang na may Emperor Realm Masters na nag-aakala na command ang maaaring tawaging first class. Ang 7-star sect ay walang sariling Emperor Realm Masters dahil ang pinakamakapangyarihang tao ay nasa Dao Source Realm lamang. Kahit na ang sect master ay isang third order Dao Source Realm Master, magtatagal pa rin siya bago siya makarating sa Emperor Realm. Sa gabing ito, ang elders ng 7-star sect ay nagtipon upang magkaroon ng talakayan tungkol sa disciple recruitment na magaganap sa loob ng ilang buwan. Magre-recruit sila ng mga bagong disipulo tuwing 3 taon, at sa panahong ito, ang disciple recruitment ay magiging isang malaking kaganapan sa nakapaligid na rehiyon. Marami sa mga sekta mula sa ibang mga lugar ay nagpadala pa ng ilang tao upang obserbahan ang kaganapan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga mula sa 7-star sect ay hindi maglalakas loob na maging pabaya. Habang ang mga taong ito ay nagkakaroon ng tame time na talakayan sa main hall, bigla silang nakaramdam ng nakakatakot na pressure na bumababa mula sa langit. Biglang nagbago ang mga ekspresyon nila nang tumayo silang lahat sa upuan. Ang sect master ng 7-star sect, si Shang Guanji, ay lumabas ng main hall at tumangala sa kadiliman na may tame time na ekspresyon. Nakakuyong ang kanyang kamao, sumigaw siya. Binabati ng 7-star sect, Shang Guanji, ang Hanord Senior. Patawarin mo kami sa hindi namin pagbati sa iyo ng mas maaga dahil hindi namin alam ang iyong iginagalang na presensya. Seryoso ang ekspresyon ng mga elders at ang mga protector sa likuran niya habang maririnig ang paglunok. Hindi ito maaaring makatulong, dahil maliwanag sa kanila na ang pressure na ito ay inilalabas ng isang Emperor Realm Master. Ang nasabing cultivator ay maaaring ituring na isang overlord sa Void Continent. Ang ganitong uri ng big shot ay karaniwang isang sect master ng isang pangunahing sect. Inaasahan na sila ay nabigla at nag-aalinlangan dahil ang gayong tao ay bumisita sa kanilang hamak na lugar sa hating gabi, at hindi sila sigurado kung siya ay isang kaibigan o isang kaaway. Buti na lang at mukhang walang masamang intensyon ng tao. Hindi nagtagal ay nawala ang pressure dahil wala siyang balak na apihin sila. Gusto lang niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Emperor Realm Master. Maya-maya lang, may lumabas na figure mula sa dilim habang nakatitig sila sa kanya. Hanggang sa makalapit siya sa kanila ay sa wakas ay nakita nilang isa siyang binata na nakasuot ng simpleng damit. Ang gwapong lalaki ay mukhang nasa 20s o early 30s pa lang, ngunit walang sino mang naruroon ang seryosong maniniwalang napakabata niya talaga. Walang paraan ang isang lalaki sa ganoong edad ay nakarating sa Emperor Realm. Ngumiti ang binata habang marahang tumango sa kanila. Sa halip na magmukhang mayabang, siya ay tila kaaya-aya gaya ng simoy ng tagsibol. Pagkatapos ay sinabi niya, ang haring ito ay si Yang Kai. Ilang dekada na akong naglakbay sa Void Continent, at nang madaanan ko ang lugar na ito,
Bigla akong nakaramdam ng kapalaran sa lugar na ito, kaya lumapit ako upang tingnan. Patawarin mo ako kung naabala kita sa anumang paraan. Sa kasalukuyan, ang hitsura ni Yang Kai sa harap ni Shang Guanji at ng iba pa ay iba sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi naman kasi siya nag-disguise. Kung tutusin, hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Kaya lang ginamit niya ang kanyang mga karapatan bilang master nitong miniature universe at ginawa niyang hindi makita ang kanyang tunay na anyo. May ngiti sa mukha ni Shang Guanji habang nagsasalita. Hindi man lang kami ginulo ni Senior. Talagang ikinararangal namin na bisitahin ng Senior ang aming 7-star sect. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, umaalon ang kanyang emosyon sa kanyang puso. Ang taong nasa harap niya ay talagang nagpasya na bisitahin ang lugar na ito sa isang kapritsyo. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Yang Kai, dahil ang huli ay isang Emperor Realm Master. Kung gusto ni Yang Kai na gawing mahirap ang mga bagay para sa 7-star sect, walang makakapidyo sa kanya. Madali niyang sirain silang lahat at walang magsasalita. Gayunpaman, ang isang Emperor Realm Master ay malamang na nakakita ng isang bagay na nagunjok sa kanya na bisitahin sila. Habang nag-uusap sila, hindi mabilang na ideya ang pumasok sa isip ni Shang Guanji habang iniisip niya kung ano ang nasa loob ng 7-star sect na maaaring makatawag ng atensyon ng Emperor Realm Master na ito. Ang nakapagparamdam sa kanya ng kakaiba ay hindi pa niya narinig ang gayong Emperor Realm Master sa Void Continent noon. Kaunti lang ang mga Emperor Realm Master sa mundong ito, at bawat isa sa kanila ay sikat. Gayunpaman, hindi pa narinig ni Shang Guanji ang pangalang Yang Kai. Pinigilan ang mga pagdududa sa kanyang isipan, masigasig niyang inanyayahan si Yang Kai na pumasok sa main hall. Hindi talaga nila maipagpatuloy ang pagtalakay sa disciple recruitment. Pagkatapos ng lahat, ang 7-star sect ay isa lamang second-class great force at isang Emperor Realm Master ang bumaba mula sa langit sa kalagitnaan ng gabi papunta sa kanilang tahanan. Wala silang ideya tungkol sa kanyang intensyon, kaya't maingat na lamang nila siyang samahan. Nag-aalala sila na baka may mangyari sa kanila kapag nasaktan nila siya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ang kapaligiran ay naging maayos at kahit na medyo masaya. Iyon ay dahil napagtanto ng mga elder na ang Senior Yang na ito ay isang napakabait na tao. Hindi siya nagpapahayag dahil lamang siya ay isang Emperor Realm Master, at hindi rin siya minamaliit dahil sa pagiging mahina niya. Sa simula, tanging ang sect master ng 7-star sect, si Shang Guanji, ang nagkaroon ng lakas ng loob na makipag-chat sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos sagutin ni Yang Kai ang ilan sa kanyang mga tanong tungkol sa paglilinang, ang iba ay hindi napigilan ang kanilang pagnanasa na magtanong. Ang bawat tao ay makakatagpo ng mga problema kapag sila ay nilinang, ngunit kung walang makapangyarihang Panginoon na gagabay sa kanila, maaari lamang silang mag-isip tungkol sa kanilang sarili, hindi sigurado kung sila ay nagpapatuloy sa tamang direksyon o hindi. Ngayong nariyan na si Yang Kai upang bigyan sila ng ilang payo, nadama nila na tila sila ay naliwanagan. Sa loob lamang ng 2 oras, ang paghanga ay naisulat sa buong mukha ng mga elder ng 7-star sect na iyon habang nakatingin sila kay Yang Kai, na ang tila walang pakialam na payo ay walang alinlangan na makapagliligtas sa kanila ng maraming oras at pagsisikap sa hinaharap. Ito ay isang malaking pabor sa sinumang cultivator. Nang makitang walang katapusan ang kanilang mga tanong, walang pagpipilian si Shang Guanji kundi hadlangan sila. Mabuti, baka pagod na si Senior Yang sa kanyang paglalakbay. Dapat tumigil na kayong lahat sa pang-iistorbo sa kanya. Bagamat mukhang matyaga si Yang Kai, hindi sila dapat maging masyadong sakam. Nakakuha sila ng maraming mga insight sa gabing ito, at hanggat kaya nila ang mga ito, makakamit nila ang mas mataas na taas sa kanilang paglilinang. May ideya pa nga si Shang Guanji kung paano makarating sa Emperor Realm ngayon. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Yang Kai at magalang na sinabi, "Senior, sinabi mo na naramdaman mong may kabahagi kang kapalaran sa lugar na ito. Mayroon ka bang mga mata sa anumang bagay sa 7-star sect? Mangyaring magsalita ng malaya, dahil hindi ka namin tatanggihan hanggat na ibibigay namin ito sa iyo." Dahil napakaraming benepisyo ang natamo nila mula sa kanya, hindi magiging maramaw si Shang Guanji. Kung mayroong anumang bagay sa 7-star sect na kinaiinteresan ni Yang Kai, hindi niya iisipin na iregalo ito sa kanya bilang isang paraan upang bumuo ng isang relasyon. Nang marinig iyon, nagpanggap si Yang Kai na gumawa ng ilang mga kalkulasyon gamit ang kanyang mga daliri habang ang iba ay napabuntong hininga. Isang napakaraming ekspresyon ang sumalubong kay Yang Kai saglit bago siya umiling. Dumating pa ang oras, nakangiting sagot ni Shang Guanji. Walang nagmamadali dahil hindi pa ito ang tamang oras. Ang senior ay maluwag na pinapayagan na manatili dito sa 7-star sect.
Maaari mong palaging sabihin sa junior na ito kapag dumating ang oras. Tumanggo si Yang Kai. Sa katunayan, mayroon akong kahilingan, ngunit hindi ako sigurado kung papayag ka, Sectmaster Shangguan. Sumagot si Shangguanji. Malayang magsalita, Senior, sinabi pa ni Yang Kai. Mula nang lumipat ako sa Void Continent noong nakaraan, ang haring ito ay patuloy na naglalakbay at naggalugad. Karaniwang binisita ko ang lahat ng lugar na maaaring bisitahin. Dahil ang lugar na ito at ako ay magkapareho ng isang uri ng kapalaran, gusto kong manirahan dito. Ang mga tao sa main hall ay natigilan habang si Shangguanji ay naging masigla at tuwang-tuwang nagtanong. Senior, ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong sumali sa 7-star sect? Napabuntong hininga silang lahat habang nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. Hindi ako sigurado kung komportable para sa iyo na payagan akong manatili sa 7-star sect. Kung hindi, payagan mo akong magtayo ng kubo sa ibaba ng bundok. Siyempre mas masaya kami na sumali si Senior sa 7-star sect. Tumayo ng tuwid si Shangguanji habang mukhang nabalisa. Nagliwanag ang kanyang mukha ng pinkish glow habang sinabi niya. Isang karangalan na handa si Senior na purihin ang ating 7-star sect sa kanyang presensya. Bakit hindi kami masisiyahan dito? Ang iba sa bulwagan ay tumanggo na parang mga manok na tumutusok ng kanin. Ang taong nasa harapan nila ay isang Emperor Realm Master. Bagamat wala silang ideya tungkol sa kanyang grado, isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa Void Continent anuman ito. Kung makakasali siya sa 7-star sect, magiging first-class sect agad sila. Kahit na si Yang Kai ay isang mayabang at hindi pala kaibigan na lalaki, hindi nila siya tatanggihan, hindi pa banggitin na siya ay talagang medyo mabait. Malaking pagkakaiba ang magkaroon ng Emperor Realm Master sa paligid dahil ang kanilang pamana ay agad na tataas. Hindi sila tatutol na magbayad ng matarik na presyo para magawa ito. Maraming salamat kung gayon, Sectmaster. Ngumiti si Yang Kai at tumanggo. Pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso, sinukat ni Shangguanji ang kanyang mga salita bago sinabing. Karangalan namin na nagpasya si Senior na sumali sa 7-star sect. Dahil sa iyong paglilinang, paano ang pag-aakala ng posisyon ng ninuno? Hindi siya tinanggihan ni Yang Kai. Dahil siya ay 6th grade Heaven Opening Realm Master, siya ay higit na kwalipikado na maging ancestor ng isang maliit na sect na wala kahit isang Emperor Realm Master. Kaya't tumanggo siya. Mabuti. Sa sandaling iyon, si Shangguanji at ang iba pa ay bumangon mula sa mga upuan at kinuyam ang kanilang mga kamao bilang pagpupugay. Pagbati, ninuno, sinabi ni Yang Kai. Buong kabab ang loob kong tatanggapin ang posisyon ng ancestor ng 7-star sect. Dahil ito ay isang masayang okasyon, bibigyan kita ng isang maliit na regalo. Inabot niya ang kamay niya at tinuro ang harapan. Nang tumangala sila, naramdaman nilang dahan-dahang damapo ang daliri nito sa kanilang mga noo. Kasunod nito, isang banayad na puwersa ang damaloy sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng kanilang mga glabela. Agad nilang naramdaman ang init sa kanilang buong katawan habang ang kanilang source chi ay nagsimulang umikot ng mas maayos. Bukod pa riyan, pagkatapos na pumasok ang banayad na puwersa sa kanilang mga katawan, hindi mabilang na mga ideya ang nagsimulang kumikislap sa kanilang isipan nang bigla nilang naiintindihan ang mga bagay na hindi nila kayang unawain sa nakaraan. Ang isang elder sa partikular, na na-stuck sa First Order Dao Source Realm sa loob ng maraming taon, ay biglang nanginig habang siya ay agad na nakamit ang tagumpay sa Second Order Dao Source Realm. Martial Peak, Kabanata 4682. Disciple Recruitment. Sa pamamagitan lamang ng pagpapahaba ng kanyang daliri, nakatulong si Yang Kai sa matandang ito na makamit ang tagumpay sa Second Order Dao Source Realm. Ang ganitong kakaibang pangyayari ay ganap na hindi naririnig. Ang mga tao sa main hall ay naging mas magalang sa kanya, habang ang elder na pinag-uusapan ay nakayuko ng napakababa na halos matambush siya habang sinasabi niya sa nanginginig na boses. Maraming salamat sa napakalaking biyayang ito, Ancestor. Ang kanyang kakayahan ay hindi partikular na namumukod-tangi, at siya ay medyo matanda na ngayon. Sa una, naisip niya na ang First Order Dao Source Realm ang magiging limitasyon sa kanyang buhay, na walang paraan na maaari pa niyang pagbutihin pa. Kaya, ito ay dumating bilang isang kabuuang shock upang makamit ang isang pambihirang tagumpay sa Second Order. May pakiramdam pa nga siya na kapag nagsumikap siya, baka magkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Third Order. Para sa kanya, ang gayong pabor ay walang pinagkaiba sa pagkakaloob ng pangalawang buhay, at lahat ng iba ay likas na naiinggit sa kanya. Lahat ito ay salamat sa iyong akumulasyon sa mga nakaraang taon.
Medyo na-stimulate ko lang ang potential mo. Ngumiti si Yang Kai, pagkatapos ay tumingin kay Shang Guanji. Sect Master, mangyaring ilihim na ako ay naging ninuno ng 7-star sect. Nagulat si Shang Guanji nang marinig iyon. Bagamat hindi niya maintindihan ang dahilan sa likod nito, tumango pa rin siya ng may paggalang. Huwag kang mag-alala, Ancestor. Tanging ang mga tao sa bulwagan na ito ang makakaalam nito. Walang ibang makakaalam. Hindi niya maiwasang isipin na sobrang kahihiyan. Noong una, nilayon niyang maglunsad ng pampublikong kampanya para ipaalam sa lahat na mayroon na ngayong ninuno sa 7-star sect. Sa sandaling kumalat ang salita, ang sekta ay maituturing na unang klase, na magbibigay daan sa kanila na ituring na mahalaga sa Void Continent. Gayunpaman, dahil nagpa siya ang bagong ninuno na panatilihing lihim ang kanyang presensya, maaari lamang niyang sundin ang kanyang utos. Dahil napakagabi na ngayon, sinabihan ni Shang Guanji ang isang babaeng elder na may isang hourglass figure na akayin si Yang Kai sa isang spirit peak. Medyo naisip na niya ang ugali ng bagong ninuno na ito, na mas gusto ang kapayapaan at katahimikan kaysa sa katuwaan at kaluwalhatian. Sa makatuwid, nagpa siya siyang hayaan siyang manatili sa medyo malayong Azure Jade Peak. Ang 7-star sect ay may kabuuang 38 spirit peaks, kung saan ang Azure Jade Peak ay nasa gitna at medyo malayo, kaya walang sino man ang talagang interesado rito. Sa sinabi nito, nasiyahan si Yang Kai pagkatapos niyang lumipat. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Shang Guanji. Naging maayos ang lahat sa mga sumunod na buwan. Ang bagong ancestor ay namumuhay ng isang reclusive na buhay sa Azure Jade Peak at bihirang lumabas ng kanyang tahanan. Sa wakas ay bahagyang natahimik si Shang Guanji. Nang sabihin sa kanya na ilihim na si Yang Kai ay naging ancestor ng 7-star sect, nag-alala siya na ang lalaki ay maaaring magkaroon ng ilang malalakas na kaaway na susubukang gumanti sa kanya. Kung ganoon, magiging kapahamakan para sa kanilang sekta. Ngayon, tila walang basehan ang kanyang mga alalahanin. Bukod dito, pagkatapos ng ilang buwan na pagmamasid, napagtanto niya na walang masamang intensyon si Yang Kai. Mukhang pagod na siyang maglibot sa kontinente, kaya't naisipan niyang maghanap ng lugar at tumira at magpahinga. Walang duda na ito ay magandang balita para sa 7-star sect. Bagamat hindi nila nagawang ihayag na may kasamang Emperor Realm Master, mas may kumpiyansa ang mga elder na harapin ang anumang isyo na maaari nilang harapin ngayong mayroon silang makapangyarihang taga-suporta. Dahil alam ni Shang Guanji na ang ancestor ay mahilig sa katahimikan, nag-utos siya na walang dapat mang istorbo sa kanya nang walang pahintulot. Samantala, nagtitinda pa rin si Yang Kai ng matamis na bigas dumplings sa 7-Stars Town araw-araw. Ang kanyang presensya sa miniature universe ay isang manifestasyon pa rin ng kanyang soul avatar, kaya walang pinagkaiba kung mayroong isa o dalawa sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas ay nagsimula na ang Disciple Recruitment of 7-Star Sect na nagaganap kada 3 taon. Ang nakapalibot na 1,000 kilometrong radius ay puno ng aktibidad at maraming cultivator mula sa malayo ang dumating upang bisitahin ang 7-Stars Town. Sa pasukan ng bayan, nakatayo doon si Yang Kai habang pinapanood si Yulu na inaayos ang mga damit ng mga bata. Sinabi niya sa kanila na maging masunurin pagkatapos nilang umalis sa bayan. Magiging kahanga-hanga kung maaari silang maging mga disipulo ng 7-Star Sect, gayunpaman, kahit na hindi sila tinanggap, hindi nila kailangang malungkot. Tumango ang dalawang bata bilang tugon. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan ni Yulu ang mga kamay ni na Zhao Yebai at Zhao Ya habang siya ay humakbang patungo kay Yang Kai at sinabing namumulang mga mata. Pakiusap, alagaan mo sila, Brother Yang. Napangiti si Yang Kai. Huwag kang mag-alala, Lady Yu. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanila. Kung tatanggapin sila sa 7-Star Sect, babalik ako at sasabihin sa iyo ang tungkol dito. Kung tatanggihan sila, ibabalik ko sila ng ligtas. Tumango si Yulu, pagkatapos ay marahang itinulak ang mga bata pasulong. Pumunta ka. Tumalikod ang mga bata at niyakap si Yulu, na tinakpan ang kanyang bibig habang bahagyang nanginginig. Tumingin si Yang Kai sa malayo habang hindi niya maiwasang isipin na maaaring ganoon din ang nararamdaman ng kanyang mga magulang sa tuwing kailangan niya silang iwan. Kahit nakalayo na ang tatlo, lumingon sila at nakita pa rin nila ang isang maliit na figurine na nakatingin sa kanila mula sa bakana ng bayan. Ang 7-Stars Town ay karaniwang isang satellite town ng 7-Star Sect, kaya halos 50 kilometro lang ang pagitan ng dalawang lugar. Habang may dalang backpack, hinawakan ni Yang Kai ang mga kamay ng mga bata habang siya ay naglalakad patungo sa 7-Star Sect. Maya-maya lang ay narinig nila ang tunog ng karwahe ng kabayo na papalapit sa kanila mula sa likuran, kaya tumabi sila. Nang madaanan sila ng karwahe, isang batang bata,
na mga 10 taong gulang, ay iniangat ang kanyang ulo at ipinatong ang kanyang kamao kay Zhao Yebay. Hoy, ayaw kitang makita sa 7-star sect, kung hindi, bubugbugin talaga kita. Humarap si Zhao Yebay sa kanya habang si Zhao Ya ay pumulot ng bato mula sa lupa at pilit na inihagis ito pasulong, na naging sanhi ng agarang paghirap ng bata. Nakangiti, pinanood ni Yang Kai ang mga batang-bata na nagkakagulo. Nakikilala niya ang batang lalaki sa karwahe, na humabol kina Zhao Yebay at Zhao Ya ilang buwan na ang nakalipas. Kinailangan nilang dalawa na pumuslit sa ilalim ng kanyang kariton upang iwaksi ang humahabol sa kanila. Siya ang brat mula sa pamilya Miao, si Miao Feiping. Walang duda na siya ay mas mayaman kaysa sa dalawang bata sa tabi ni Yang Kai, at siya ay may mahusay na kakayahan. Sa katunayan, nang umalis sa bundok ang isang elder mula sa 7-star sect at hindi sinasadyang nakatagpo si Miao Feiping 2 buwan na ang nakakaraan, nagpasya siyang kunin siya bilang isang disciple sa oras na iyon. Sa pagkakataong ito, kailangan lang ni Miao Feiping na dumaan sa proseso ng pagpaparehistro. Hindi tulad ni Zhao Yebay, na hindi tiyak ang kapalaran, tiyak na makakasali si Miao Feiping sa 7-star sect. Ang lugar sa harap ng 7-star sect ay puno ng mga tao dahil lahat sila ay dumating upang subukan ang kanilang kapalaran. Iba-iba ang kanilang edad, may ilang mga tao na kasing bata ni na Zhao Yebay at Zhao Ya, habang mayroon ding mga nasa maagang 20s. Nagtagal siyang kay bago niya natulungan ang mga batang irehistro ang kanilang mga pangalan. Ang bawat kalahok ay binigyan ng wooden token na may nakasulat na numero. Bago magsimula ang pagsusulit, tinitigan ni Zhao Ya ang isang tindera na nagbebenta ng mga minatamis na hawthorn, na talagang kaakit-akit sa kanya. Lumapit si Yang Kai at bumili ng 3 stick. Habang nakasquat sa sulok, natuwa sila sa sarap ng pagkain. Habang nagpapalitan ng tingin ang mga bata, ngumiti sila sa isa't isa. Uncle Yang, paano kung hindi ako matanggap? Biglang nag-alala si Zhao Yebay tungkol sa kanyang hinaharap. Walang pakialam na sumagot si Yang Kai. Napakabata mo pa. Kahit na mabaigo ka, maaari kang bumalik sa susunod. Sa kabilang banda, tiwala si Zhao Ya na magtatagumpay si Zhao Yebay. Si Brother Yebay ay tiyak na tatanggapin. Ngumisi si Zhao Yebay. Magtatagumpay ka rin, Xiao Ya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Miao Feiping nang wala sa oras at sinabi kay Zhao Yebay. Sumuko ka na lang. Tingnan mo kung gaano payat ang iyong mga braso. Walang paraan na matatanggap ka. May drumstick sa kamay niya. Habang nasasarapan siya sa kanyang pagkain ay natatakpan ng mantika ang kanyang bibig. Pinaikit ni Zhao Ya ang kanyang mga mata habang lumalakas ang kanyang hangarin na pumatay. Siya ay ngumunguya ng mga minatamis na hawthorn ng napakalakas na para bang kinakagat niya ang ulo ni Miao Feiping. Nanliit ang leeg ni Miao Feiping habang nakangiti. Sigurado akong magtatagumpay ka, little sister Ya. Kung ako ay isang senior expert mula sa bundok, tatanggapin kita bilang isang disipulo anuman ang kailangan nito. Pagkatapos niyang magsalita ay nagmamadali siyang umalis sa lugar. Pinayapal ni Zhao Ya ang kanyang kasama sa pagsasabing. Huwag kang makinig sa kanya, Brother Yebay. Walang magandang lalabas sa bibig ni Miao Feiping. Tama ka, paulit-ulit na tumanggaw si Zhao Yebay. Wala akong pakialam kung ano man ang sabihin niya. Hahaha, maraming pagsubok sa panahon ng Disciple Recruitment of 7-Star Sect, at maraming tao ang matatanggal pagkatapos ng bawat pagsubok. Tuwang-tuwa ang mga pumasa habang ang mga nabigo ay mukhang nawalan ng gana. Si Zhao Yebay at Zhao Ya ay abala sa buong araw. Pagbalik nila kinagabihan, paltos ang kanilang talampakan. Paano ito? Tanong ni Yang Kai. Si Zhao Yebay ay mukhang tuwang-tuwa. Uncle Yang, alam mo, si Xiao Ya ay nakakuha ng A-rank sa kanyang pangkalahatang pagsusuri. Napakahusay ba ng A-rank? Itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo. Gumawa ng kilo si Zhao Yebay. Napakagaling. Nabalitaan ko na mayroong mahigit 1,000 katao ang nakibahagi sa disciple recruitment, ngunit 10 tao lamang ang nakakuha ng A-rank sa kabuoang pagsusuri. Talagang hindi ka panipaniwala, Xiao Ya. Isa ka sa mga taong nakakuha ng pinakamagandang resulta. Nakangiting tinapik ni Yang Kai ang ulo ng dalaga. Gayunpaman, pinilit ni Zhao Ya na ngumiti dahil tila hindi siya natutuwa. Ano naman sayo? Tanong ni Yang Kai sa binata. Humalaklak si Zhao Yebay. Mas mahina ako kaysa kay Xiao Ya dahil C-rank lang ang nakuha ko. Gayunpaman, nakapasa ako sa mga pagsubok. Nagmamadaling sinabi ni Zhao Ya. Ayos lang, mas mahalaga ang aptitude test bukas. Ang mga pagsubok bago iyon ay hindi mahalaga. Kasunod ng isang tango, sumagot si Zhao Yebay. Tama ka, makakasali lang tayo sa 7-star sect kung papasa tayo sa pagsusulit bukas. Sa bagay, napakatiwala ko.
Noon si Joya ay nagbigay ng tame time ng ngiti. Ang mga mula sa 7-star sect ay hindi naghanda ng lugar kung saan makapagpahinga ang mga kalahok. Sa makatuwid, ang grupo ng tatlo ay nakahanap ng isang malinis na lugar at natulog sa lupa. Tiyak na pagod na si Zhao Yebei, kaya agad siyang nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sumulyap kay Joya, na nakaupo nang nakakross ang mga paa habang pinagdikit niya ang kanyang mga palad sa seryosong paraan. Marahan niyang pinitik ang kanyang noo at nagtanong, "Ano ang ginagawa mo sa ganitong oras?" Nagmamadaling inilagay ni Joya ang isang daliri sa pagitan ng kanyang mga labi, pagkatapos ay nagpaliwanag ng nahihiyang. Lagi namang sinasabi ni na Auntie Lu at Lola na mayroong isang makapangyarihang master na nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya, gusto kong pagpalain ng master si Brother Yebei at tiyaking makakapasa siya sa pagsusulit bukas. Lagi niyang sinasabi sa akin na gusto niyang sumali sa 7-star sect noon. Napangiti si Yang Kai nang walang magawa. Ang kakayahan ng isang tao ay napagpasyahan sa pagsilang. Walang paraan na pagpalain siya ng master. Kinagat ni Joya ang kanyang mga labi. Anong uri ng isang makapangyarihang master iyon kung hindi man lang niya maibigay ang ganoong simpleng kahilingan? Nawalan ng masabi si Yang Kai, iniisip na mapapagod ang Panginoon kung kailangan niyang alalahanin ang bawat maliit na bagay na tulad nito. Matulog na tayo. Nagpasya si Yang Kai na huwag talakayin ang paksang ito. Sige, sagot ni Joya at nahiga sa lupa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay narinig ni Yang Kai ang kanyang pag-ungol sa ilalim ng kanyang hininga. Ito ay maliwanag na siya ay palihim na nagdarasal. Kinaumagahan, sa wakas ay nagsimula na ang aptitude test ng 7-star sect's disciple recruitment, na siyang huli sa lahat ng pagsubok. Ito rin ang pinakasimpleng pagsubok. May isang bilog na plataporma sa plaza. Ang isang kalahok ay kailangang tumayo dito, at ang kanyang kakayahan ay susuriin. Ang mga kalahok ay tumuntong dito isa-isa habang ang platform ay nagliliwanag ng iba't ibang intensity. Ang mga elder mula sa 7-star sect ay inoobserbahan ito sa gilid. Hahayaan nila ang isang kalahok na makapasa sa pagsusulit o alisin ang mga ito sa panahon ng proseso. Si Yang Kai ay naghihintay sa gitna ng karamihan kasama sina Zhao Yebei at Joya. Tila kinakabahan ang mga bata. Sa tuwing may pumasa sa pagsusulit, lalabas silang naiinggit, at kapag na-knockout ang isang tao, magmumukha silang nag-aalala. Marshall Pick, Kabanata 4683. Isa pang pangarap, ang pagsusulit sa kakayahan sa araw na ito ay ang pinakamahalagang pagsubok sa lahat. Hindi alintana kung gaano kahusay ang pagsusuri ng isang tao bago iyon, matatanggol pa rin sila kung hindi sila pumasa sa pagtatasa na ito. Bukod dito, ang rate ng tagumpay ay medyo mababa. 2 hanggang 3 lang sa 10 tao ang makakadaan. Gayun din, ang kanilang mga ranggo sa pangkalahatan ay medyo mababa. Bandang tanghali, isang boses ang narinig na tumatawag. Numero 763, Miao Feiping. Nang marinig iyon, lumabas si Miao Feiping mula sa karamihan. Sa kabila ng kanyang murang edad, siya ay medyo maliksi. Sa pagtungtong sa plataporma, magalang niyang binati ang mga cultivator mula sa 7-star sect na responsable sa pangangasiwa ng pagsusulit. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinatatag ang kanyang paghinga. Sa susunod na sandali, ang platform ay umilo ng matindi. Ang lahat ay namangha sa tanawin habang ang mga cultivator na responsable sa pagmamasid sa mga resulta ay sabay-sabay na bumangon mula sa mga upuan. Habang mukhang nasa sabik, mataimtim silang tumingin kay Miao Feiping, na nasa gitna ng platform. A-rank. Ang intensity ng glow ay nagpapahiwatig na ang kanyang kakayahan ay dapat na nasa A-rank. Mayroon ba talagang alagad na may A-rank aptitude na sasama sa atin? Ang nagulat na karamihan ay nagulat nang marinig iyon. Maliwanag sa kanila na si Miao Feiping ay may pambihirang kakayahan dahil ang mga taong sinusubok bago siya ay hindi nagawang gawing maliwanag ang plataporma, gayunpaman, sila ay mga nanonood lamang pagkatapos ng lahat. Dahil sa kanilang paningin, hindi nila nagawang husgahan ang eksaktong kakayahan ni Miao Feiping. Hanggang sa narinig nila ang mga cultivator mula sa 7-star sect ay napagtanto nilang ang kanyang kakayahan ay nasa A-rank. Dapat tandaan na maraming tao ang nasubok na, at ang taong may pinakamagandang resulta ay nakamit lamang ang B-rank. Bagamat ang A-rank at B-rank ay iisa lang ang pagitan, ang mga tagumpay na gagawin nila sa hinaharap ay lubhang naiiba. Ang isang taong may A-rank aptitude ay tiyak na makakarating sa Emperor Realm balang araw kung hindi sila mawawalan ng buhay habang naglalakbay. Sa kinatatayuan, ang sect master ng 7-star sect, si Shang Guanji, ay hindi maiwasang mapangiti habang hinahaplos ang kanyang balbas. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki, na nakaupo sa tabi niya, ay nagsalita.
Sect Master Shangguan, ang Old Master na ito ay nakakaramdam ng isang nakatakdang kapalaran kasama ang batang ito, at gusto siyang kunin bilang aking legacy disciple. Papayag ba si Sect Master Shangguan na makipaghiwalay sa kanya? Agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Shangguanji. Ang elders ng 7 Stars Sect ay hindi lamang ang mga nanonood sa stand. Mayroon ding ilang makapangyarihang cultivator mula sa ibang mga sekta na sila ay nasa mabuting pakikitungo na pumunta upang panoorin ang kasiyahan. Ang 7 Stars Sect ay isang second-class sect, at ang mga sects na kakaibiganin nila ay nasa parehong class din. Dahil pantay-pantay ang mga ito, hindi maisip na ang isang tao ay gagawa ng ganoong bastos na kahilingan dahil lamang sa mayroong isang batang lalaki na may pambihirang kakayahan. Ang gayong tao ay karaniwang sinusubukang agawin ang kanilang mahalagang alagad mula sa kanila. Gayunpaman, medyo naiiba ang matandang lalaking ito. Isa siyang Emperor Realm Master mula sa isang first-class sect na naging panauhin sa ibang sect kanina. Nang mabalitaan niyang may disciple recruitment ang nagaganap, nagpasya siyang sumama para manood ng palabas. Pumunta lang siya dito para maghanap ng maliit na libangan, kaya nagulat siya nang makita niya ang isang batang lalaki na may ganoong katalinuhan. Kahit na ang first-class sects ay walang maraming disipulo na may A-rank aptitude. Kung maibabalik niya ang batang ito, ulalakasan nito ang pangkalahatang kapangyarihan ng kanyang sekta. Ang mga mukha ng mga elder mula sa 7 Star Sect ay agad na nahulog nang marinig nila ito. Gayunpaman, dahil ang bisita ay isang Emperor Realm Master, hindi sila maglalakas loob na sawayin siya baka masaktan siya. Ang mga kinatawan mula sa ibang mga sekta ay mukhang tuwang-tuwa. Kahit na ang kanilang mga sect ay may mabuting pakikitungo sa 7 Star Sect, hindi nila nais na makita silang makakuha ng isang disipulo na may A-rank aptitude. Kung ang 7 Star Sect ay nagtagumpay na maging isang first-class sect sa hinaharap, sila ay magiging mas mababa sa kanila. Kaya naman, mas masaya silang makita ang disipulong may A-rank aptitude na kinuha ng iba. Inituwid ni Shangguanji ang kanyang mukha at sumagot. Sa totoo lang, Senior Shen, ang batang ito ay kinuha bilang disipulo ng ating Elder Guan Chenxing 2 buwan na ang nakakaraan. Dumadaan lang siya sa recruitment tests bilang formalidad. Sa gilid, tumayo si Guan Chenxing mula sa upuan at sumaludo kay Shenxing. Ganyan talaga, napangiwi si Shenxing sa sama ng loob. Gayunpaman, siya ay isang Emperor Realm Master kung tutuusin, kaya hindi niya talaga mapipigilan ang isyu. Kung ang bata ay hindi pa kinuha bilang isang disipulo, mainam na agawin siya dahil maaari lang siyang mag-alok ng kabayaran sa 7 Star Sect sa ibang pagkakataon. Hindi talaga sila manggahas na sawayin o tanggihan siya. Gayunpaman, dahil naitatag na ang relasyong master-disciple, magmumukha siyang mapang-api at immoral kung susubukan niyang kunin ang bata. Kung may lumabas na balita, siya at ang kanyang sekta ay mawawalan ng maraming mukha. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, tumanggo siya. Dahil ang bata ay iyong disipulo, Elder Guan, hindi na ako pipilitin. Binabati kita sa pagkakaroon ng isang disipulo na may gayong pambihirang kakayahan. Maraming salamat sa iyong kabaitan, Senior Shen. Napangiti si Shangguanji nang sa wakas ay gamaan ang loob niya. Kung ipipilit ni Shenxing na kunin ang bata, ang mga mula sa 7 Star Sect ay hindi makakalaban sa kanya maliban kung hihilingin nila sa kanilang bagong ninuno na lumapit. Gayunpaman, sa nakalipas na mga buwan, ang ninuno ay naninirahan sa pag-iisa dahil tila determinado siyang panatilihing mababa ang profile. Sa kabila ng pagiging sect master, hindi pa rin siya nakikita ni Shangguanji mula noong gabing dumating siya. Sa makatuwid, wala siyang kumpiyansa na papatayin ang ancestor para sa kanilang sekta sa sandaling ito. Dahil handa si Shenxing na gumawa ng konsesyon, naiwasan ang isang salungatan. Binati ng mga elder mula sa 7 Star Sect si Guan Chenxing, na nakangiting tumugon. Bagamat alam na niya na si Miao Feiping ay may mahusay na kakayahan, wala siyang ideya tungkol sa mga detalye dahil walang pagsubok na isinagawa noong panahong iyon. Laking gulat niya sa araw na ito mula nang mabunyag na si Miao Feiping ay may kakayahan sa A-rank. Hindi nagtagal, isang detalyadong ulat ang ipinadala sa kanila. 763, Miao Feiping, 7 Stars Town. Ang kanyang kakayahan ay ipinahayag na, habang ang kanyang pangkalahatang pagsusuri ay din. Ang ganitong uri ng kakayahan ay bihirang makita sa buong Void Continent. Walang duda na si Miao Feiping ang pinakamahusay na disipulo na tinanggap ng mga mula sa 7 Star Sect. Si Shangguanji at ang iba pang mga elder ay natural na nasa buwan. Samantala, umalis si Miao Feiping sa entablado at lumapit kay Zhao Ye upang ipagmalaki ang kanyang mga nagawa, na naging dahilan upang ilabas ni Zhao Ye ang kanyang mga pangil bilang protesta.
Sa kabilang banda, si Zhao Yebay ay ganap na hindi nabigla habang taos-puso niyang binabati siya. Dahil dito, hindi nasisiyahan si Miao Feiping dahil walang bahid ng selos sa mukha ni Zhao Yebay. Parang ibinato niya ng malakas ang kamao, para lang masuntok ang isang tumpok ng bulak. Mas maraming disipulo ang sinubok noon, at ang ilan sa mga tao ay nahayag na may kakayahan sa B-rank. Gayunpaman, si Miao Feiping ay halos ang sentro ng atensyon ngayon, kaya hindi sila masyadong kapansin-pansin. Kung wala si Miao Feiping, ang mga disipulong ito na may kakayahan sa B-rank ay mas pinahahalagahan ng mga elder. Numero 876, Zhao Yebay. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Zhao Yebay, na kanina pa naghihintay. Ipagpatuloy mo, marahan siyang itinulak ni Yang Kai. Huwag kang mag-alala, Brother Yebay. Magiging maayos ka. Hinikayat siya ni Zhao Ya mula sa likuran. Ikinaway ni Zhao Yebay ang kanyang kamay nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, pagkatapos ay nag-shuffle patungo sa platform. Matapos batiin ang mga tao mula sa 7-star sect, pinatatag niya ang kanyang paghinga tulad ng ginawa ng lahat ng nauna sa kanya. Tinitigan ni Zhao Ya si Zhao Yebay habang nakataas ang kanyang mga kamao, halos bumabaon ang kanyang mga daliri sa kanyang laman. Sa sandaling iyon, isang napakadilim na liwanag ang nakita, at ito ay nawala pagkatapos ng 3 paghinga. Ang mga cultivator mula sa 7-star sect ay nagkaroon ng talakayan saglit bago ang isa sa kanila ay nag-anunsyo. Zhao Yebay, aptitude C-rank. Pass. Sa platform, tumalon si Zhao Yebay sa ere na parang nanalo lang siya ng 1,000,000 pilak na barya. Hanggat ang isang tao ay ipinahayag na may kakayahan sa B-rank o C-rank, maaari silang sumali sa 7-star sect. Kung tutusin, ang mga mula sa 7-star sect ay nagpatambo ng maraming tao noong nakaraang araw, kaya hindi nila tatanggihan ang mga naiwan hanggat ang kanilang kakayahan ay hindi masyadong mahina. Gayunpaman, tiyak na iba ang pakikitungo sa mga taong may mahinang kakayahan, at magkakaroon din sila ng mas kaunting mga tagumpay sa hinaharap. Para sa isang disipulong tulad ni Zhao Yebay na may kaptutod, siya lamang ang magiging pinakamababa sa mga disipulo sa 7-star sect kahit na siya ay tinanggap. Sa kabila nito, hindi kapani-paniwalang nasiyahan siya dito. Pagkatapos ay bumalik siya na may nasasabik na ekspresyon habang nagulat kina Zhao Ya at Yang Kai. Uncle Yang, Xiaoya, nakapasa ako sa pagsusulit. Nakapasa ako. Hinaplos ni Yang Kai ang ulo ng batang lalaki habang si Zhao Ya ay ngumiti ng magandang ngiti. Ginaya niya ang isang may sapat na gulang, sumaludo siya sa kanya at sinabing, "Binabati kita sa pagkakaroon ng iyong pangarap na matupad, Brother Yebay." Sa gilid, si Miao Feiping ay natigilan habang mapait na ibinulong ang kanyang mga labi at bumubulong. Ang iyong kakayahan ay C-rank lamang, ngunit napakasaya mo na para kang isang A-rank. Palaging sinasabi ng aking ina na ang isang tao ay magiging tunay na masaya sa pamamagitan ng hindi pagiging sakam, Senior Brother Miao. Pinabulaanan ni Miao Feiping na may sama ng loob. Hindi ako ang iyong senior brother. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ganyan. Ngumiti si Zhao Yebay. Magiging disciples tayo ng iisang sect, at mas matanda ka sa akin, kaya syempre senior brother kita. Ibinuka ni Miao Feiping ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya ito nagawang pabulaanan. Ilang sandali pa, galit niyang sinabi, "Huwag mong isipin na titigil na ako sa pambubugbog sa iyo dahil lang sa tinatawag mo akong senior brother. Mas mabuting magsikap ka at maglinang. Kung hindi mo mapoprotektahan si little sister Ya sa hinaharap, gagawin ko ito bilang kapalit mo. Talagang maglilinang ako ng husto para hindi mo na kailangang gawin iyon, Kuya Miao." Nilabas ni Zhao Yebay ang kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, narinig ang isang tao na tumatawag mula sa plataporma. Numero 877, Zhao Ya. Ikaw na, Xiaoya. Lumingon si Zhao Yebay at sinabing. Tumanggaw si Zhao Ya at pumunta sa harap. Pinayuhan siya ng nag-aalalang si Zhao Yebay sa pagsasabing, "Huwag kang mabahala, lamang alisin ang iyong isip at tumayo dyan." Inilublab ni Zhao Ya ang kanyang ulo. Sa kabila ng sinabi niya, kumilos si Miao Feiping na parang senior brother, lumapit kay Zhao Yebay, at seryosong tinanong siya. "Paano kung bumagsak si little sister Ya sa pagsusulit?" Sumagot si Zhao Yebay. "Hinding-hindi mangyayari iyon. Si little sister Ya ay palaging matalino. Ang kanyang kakayahan ay dapat na mas mataas kaysa sa akin. Sinasabi ko lang na paano kung." Sinaman siya ng tingin ni Miao Feiping. Matapos itong pag-isipang mabuti, sinabi ni Zhao Yebay, "Kung gayon, hindi ako sasali sa 7-star sect. Uuwi ako kasama si Xiaoya." Napalaki ang bibig ni Miao Feiping sa gulat habang nakatingin sa kanya.
Hindi ba palagi mong sinasabi na determinado kang sumali sa 7-star sect? Hindi ba pangarap mong maging isang makapangyarihang cultivator balang araw? Ngumiti si Zhao Yebei. Isa pang pangarap ko na makitang masaya si Xiaoya. Natahimik sandali si Miao Feiping, pagkatapos ay tinapik ang balikat ng nakababatang lalaki na para bang siya ay isang napaka-mature na tao. Mababa ako sa iyo sa bagay na ito. Gulat na tinitigan siya ni Zhao Yebei. Mayroon kang pambihirang kakayahan, at mula ka sa isang mayamang pamilya. Bakit magiging mas mababa ka sa akin sa anumang paraan? Hindi napigilan ni Miao Feiping na imulat ang kanyang mga mata. Magsasalita pa sana siya, isang napakaliwanag na liwanag ang sumabog mula sa entablado. Nakakasilaw ang ningning kaya't ang lahat ng naruroon ay walang magawa kundi ipikit o iiwas ang kanilang mga mata. Hindi nagtagal ay lumawak ang liwanag at tumilapon sa ibabaw ng entablado upang lumunin ang mga tao. Pati ang mga master sa kinatatayuan ay naapektuhan. Ang nakakasilaw na liwanag ay tila hindi namamatay anumang oras sa lalong madaling panahon. Nagkagulo ang lahat. Ang mga cultivator mula sa 7-star sect na responsable sa pag-obserbo sa mga resulta ay yumuko habang nanlalaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Sa kinatatayuan, si Shang Guanji, ang elders ng 7-star sect, at ang mga kinatawan mula sa iba pang mga sect ay sabay-sabay na tumayo mula sa mga upuan, lubos na nabigla. Martial Peak, Kabanata 4684. Dumating na ang takdang panahon. Noong sinubukan ni Miao Feiping ang kanyang kakayahan kanina, ang platform ay nagradiated din ng nakakasilaw na glow. Kasunod nito, nahayag na mayroon siyang kakayahan na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng 7-star sect, na agad siyang naging sentro ng atensyon. Ang mga nangungunang cultivator mula sa iba pang mga sekta pati na rin ang mga nanunood ay lahat ay namangha. Gayunpaman, pagkatapos umakyat si Xiaoya sa entablado, ang platform ay nagradiated ng mas nakakasilaw na liwanag sa mas mahabang panahon. Sa sandaling iyon, isang tao mula sa karamihan ang bumulalas. Isa pang taong may A-rank aptitude. Kahit na ang mga ordinaryong tao na hindi pa nakapagtanim noon ay nakikita na si Xiaoya ay nagdulot ng mas malaking kaguluhan kaysa kay Miao Feiping, na nahayag na may kakayahan sa. Kaya naman, gaano ba talaga kalaban sa langit ang kakayahan ni Xiaoya? Tiyak na ang kanyang kakayahan ay dapat na A-rank, ngunit hindi sila sigurado kung ito ay magiging A o B. Matapos ang mahigit 100 paghinga ng oras, sa wakas ay namatay ang ilaw, ngunit ang mga tao ay nanatiling nakatulala habang nakatitig sila sa maliit na figure sa plataporma. Parang nakakita sila ng bagong bituin na sumisikat sa langit. Hanggang sa sandaling ito ay binuksan ni Xiaoya ang kanyang mga mata. Mukhang naguguluhan siya dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari. Nang magtama ang kanyang mga mata sa mga mata ni Zhao Yebei, binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Bago ipahayag ng mga mula sa 7-star sect ang resulta, naghahanda na siyang umalis sa stage. Sandali lang, Junior Sister. Isang cultivator mula sa 7-star sect ang nagmamadaling pinigilan siya. Anong mali? Tinitigan siya ni Xiaoya ng may pagbabantay. Basang-basa na ang cultivator sa pawis habang pinipigilan ang kanyang pagkabigla at ngumiti. Huwag kang kabahan, Junior Sister. Kaya lang, ang iyong kakayahan ay napakatangi kaya hindi kami makakagawa ng agarang paghuhusga. Ang resulta ay pagpapasya ng mga elder, kaya mangyaring maghintay dito ng ilang sandali. Siya ay sobrang magalang, na parabang nakaharap niya ang isang elder o ang sect master sa halip na isang batang babae na 7 o 8 taong gulang lamang. Gayunpaman, dahil sa kanyang kakayahan na lumalaban sa langit, walang duda na ang batang babaeng ito ay may magandang kinabukasan. Marahil ay aabutin lamang siya ng ilang taon bago siya maging isang tao na maaari lamang niyang tingnan, kaya naman ang cultivator na ito ay hindi mangangahas na maging pabaya. Kung may nasabi siyang mali ngayon, wala na siyang paraan para mabuhay sa hinaharap. Sa kinatatayuan, ang mga elder mula sa 7-star sect ay namumula habang nagsasama-sama sila para talakayin ang kakayahan ni Xiaoya gamit ang kanilang divine senses. Samantala, titig na titig si Shang Guanji kay Xiaoya habang halos lumuha ito sa tuwa. Una, nagulat si Miao Feiping sa disciple recruitment, at ngayon ay si Xiaoya. Itinuring niya na ang kanilang sekta ay pinagpala ng Panginoon. Dahil sa kakayahan na ipinakita ni Miao Feiping, walang duda na makakarating siya sa Emperor Realm sa hinaharap, at ito ay ang parehong kaso para sa numero 877, Xiaoya. Sa hinaharap, magkakaroon ng 2 Emperor Realm Masters sa 7-star sect. Ang kanilang sekta ay magiging walang kapantay sa Void Continent. Hindi nagtagal, napagdesisyonan na ang kinalabasan ng talakayan sa mga matatanda.
Lumapit si Guan Chenxing kay Shang Guanji at kinausap ito malapit sa kanyang tainga. Malumanay na tumanggaw si Shang Guanji, pagkatapos ay inihayag. Numero 877, Jiaoya, Bayan ng Pitong Bituin. Kakayahan, pangkalahatang pagsusuri, nakakuha siya ng doble. Si Miao Feiping, na nakamit ng doble bago ito, ay namutla sa kanyang harapan. Gayunpaman, may walang magawang ngiti sa mukha ni Shang Guanji. Kung susuriing mabuti si Jiaoya, tiyak na mas mataas ang kanyang kakayahan kaysa sa kanya. Gayunpaman, dahil ito na ang limitasyon, hindi nila nagawang bigyan siya ng mas magandang resulta. Bigla na lang, naalala niya ang isang bulong-bulungan na mayroong mas mataas na martial daw sa itaas ng Emperor Realm. Gayunpaman, dahil ang kanyang paglilinang ay mahina pa rin, hindi niya nakumpirma ang katotohanan sa likod ng naturang impormasyon. Bagamat tiyak na makakarating si Miao Feiping sa Emperor Realm, maaaring madala ni Jiaoya ang 7-star sect sa hindi pa nagagawang taas. Hindi maiwasan ni Shang Guanji na magtaka kung ano ang magiging hitsura ng realm na nasa itaas ng Emperor Realm. Marahil ay magagawa ni Jiaoya na malutas ang misteryo para sa kanyang buhay. Sect Master Shang Guan, sa palagay ko ang batang babae na ito ay hindi pa naging disipulo ng sino man sa iyong mga elder. Nang marinig ni Shang Guanji ang boses, nagulat siya nang ang kaaya-ayang sorpresa sa kanyang mukha ay napalitan ng takot. Habang siya ay nalulula sa labis na kaligayahan ngayon, nakalimutan niya ang tungkol sa presensya ni Shenxing. Ang taong ito ay interesado na kay Miao Feiping kanina. Sa kabutihang palad, si Miao Feiping ay kinuha na bilang isang disipulo ni Guan Chenxing 2 buwan na ang nakararaan at dumaraan lamang sa mga formalidad sa pamamagitan ng pagsali sa mga pagsusulit sa recruitment. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pinahirapan ni Shenxing ang mga bagay para sa kanila dahil kailangan pa niyang isaalang-alang ang kanyang katayuan. Ngunit ngayon, nagpakita si Jiaoya ng kakayahan na higit pa sa kakayahan ni Miao Feiping, kaya inaasahan na matutokso si Shenxing. Gayunpaman, hindi kailanman papayag si Shang Guanji na palayain ang isang bata na maaaring magdala ng 7-star sect sa rurok ng mundo. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na ideya ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit noong handa na siyang magsinungaling kay Shenxing kahit alam niyang masasaktan siya nito, bigla siyang nabalot ng Emperor pressure. Kahit gaano pa kahirap sinubukan ni Shang Guanji, hindi siya nakapagsinungaling habang pinipilit niyang ngumiti at mamulong. Hindi, ang presyon pagkatapos ay nawala na parang hindi pa ito naruroon. Ngumiti si Shenxing at tumango. Napakaganda. Naniniwala ang Old Master na ito na kabahagi niya ng kapalaran ang batang babae na ito, at gusto niyang ibalik siya sa aking sekta. Hindi takutol si Sect Master Shang Guan na makipaghiwalay sa kanya, tama ba? Si Shang Guanji ay halos may ganang magmura. Ang walang hiyang matandang umoto na ito ay tila nagbabahagi ng kapalaran sa sinumang batang may pambihirang kakayahan. Nang banggitin niya ngayon lang si Miao Feiping, nagkaroon pa rin siya ng courtesy na tanungin si Shang Guanji kung handa ba ang huli na ibigay ang disipolo sa kanya, ngunit pagdating kay Jiaoya, direktang hiniling niyang makuha ang batang babae. Karaniwang inaagaw niya sa kanila ang kanilang alagad sa sikat ng araw. Nang makita na si Shang Guanji ay nanatiling tahimik, si Shenxing ay nagpakita ng madilim na ekspresyon. Ano ang mali, Sect Master Shang Guan? Wala ka bang pakialam sa Old Master na ito? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakaupo sa tabi ni Shenxing, ang nagsalita sa sandaling iyon. Brother Shang Guan, maliwanag na pinahahalagahan mo ang isang napakatalino na bata, ngunit ang 7-star sect ay masyadong maliit. Sa kabilang banda, ang Southern Star Palace ni Senior Shen ay isa sa mga nangungunang puwersa sa Void Continent. Tiyak na magiging matagumpay ang batang si Jiaoya sa hinaharap, ngunit napakaliit ng 7-star sect para tanggapin siya. Isang lugar lang na tulad ng Southern Star Palace ang tunay na makapagbibigay daan sa kanya na sumikat. Si Shenxing ay halos natagkasama itong sect master ng Golden Spring Sect, kung hindi siya pupunta sa disciple recruitment of a sect tulad ng 7-star sect. Sa sandaling ito, nagalit si Shang Guanji sa sect master ng Golden Spring Sect. Kung hindi isinama ng lalaking ito si Shenxing, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sa kabila ng kanyang time na mga salita, mayroon talaga siyang lihim na motibo. Sumasakit na ang ulo niya na sumali si Miao Feiping sa 7-star sect. Kung mayroon ding Jiaoya, hindi makakaligtas ang second-class great forces sa paligid ng 7-star sect. Kapag naging makapangyarihan ang dalawang disipulong ito isang araw, ang Golden Spring Sect ay tiyak na aapihin ng 7-star sect. Alam ni Shang Guanji na hindi niya magagawang panatilihin si Jiaoya, ngunit hindi pa rin siya handang ibigay siya kay Shenxing. May hinanakit na nakasulat sa buong mukha niya, ngumuso si Shenxing.
Ang sect master ng Golden Spring Sect ay humikayat muli sa pagsasabing. Brother Shangguan, sinasabing ang isang ordinaryong tao ay inosente, ngunit dahil sa kayamanan, siya ay nagkasala. Katanji tangi ang kakayahan ni Zhaoya na hindi ito naririnig. Mabuti kung nagawang protektahan siya ng 7-star sect. Gayunpaman, tulad ng aking Golden Spring Sect, ang iyong sect ay isa lamang second-class great force. Ang balitang ito ay walang alinlangan nakakalat sa buong Void Continent sa loob ng ilang sandali. Sa panahong iyon, sa halip na pasiglahin ang iyong sekta, kapahamakan lang ang magdudulot ng batang babae na ito. Bagamat may pagkamakasarili si Senior Shen sa pagsisikap na kunin ang batang babae na ito upang maging kanyang disipulo, hindi rin niya direktang ginagawa ang iyong sect ng isang malaking pabor. Mangyaring mag-isip ng 2 beses, Brother Shangguan. Sa gilid, hinaplos ni Shenxing ang kanyang balbas at tumanggo na parang sinusubukan talaga niyang tulungan ang 7-star sect. Isang napakaraming ekspresyon ang bumungad kay Shangguanji. Kahit na ang sect master ng Golden Spring Sect ay kumikilos ng malisyoso, hindi iyon nangangahulugan na ang sinabi niya ay ganap na hindi totoo. Si Miao Feiping lamang ang hindi mag-uudyok sa mga first-class sect na iyon na kumilos, ngunit iba si Zhaoya. Kung mag-imbita siya ng gulo sa 7-star sect dahil lang sa gusto niyang panatilihin si Zhaoya, hindi niya magagawang managot bilang sect master. Ang sect master ng Golden Spring Sect ay matatag na nagpahayag. Brother Shangguan, gusto mo ba talagang masira ang 7-star sect para lamang sa isang patak? Si Shangguanji, na sinubukang kumilos ng matigas, ay biglang nanlumo, na para bang tumanda na siya ng ilang dosenang taon. Nagpakawala siya ng buntong hininga dahil hindi niya magawang ibalik ang mga bagay-bagay. Nang naghahanda na siyang sumuko, bigla siyang tumingin sa direksyon ng Azure Jade Peak. Kasabay nito, inangat din ni Shenxing ang kanyang ulo. Nakikita nila ang isang figure na naglalakad sa kalangitan patungo sa kanila, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa kanilang paligid bago pa man siya dumating. Dumating na ang takdang panahon. Sulit ang paghihintay ng ilang buwan. Si Shangguanji ay napuno ng kagalakan habang nagmamadaling bumangon mula sa kanyang upuan. Ang tao, na mukhang isang pababang immortal, ay lumapag sa harap ni Zhaoya at tumingin sa kanya na may mahinang ngiti. Nang walang takot, tinitigan siya ni Zhaoya. Sa sandaling iyon, iniisip lamang niya na ang taong ito ay parang pamilyar sa kanya dahil ang kanyang figure ay katulad ng kay Uncle Yang. Nang magpakita si Yang Kai sa 7-star sect ilang buwan na ang nakakaraan, gumamit siya ng trick at binago ang kanyang hitsura sa paningin ng iba. Sa makatuwid, kahit na ang soul avatar na ito sa harap ni Zhaoya ay mukhang eksaktong kapareho ng kanyang tunay na pagkatao, siya ay tila ibang tao sa mga mata ni Zhaoya. May tadhana sa pagitan natin, dalaga. Handa ka bang maging alagad ko? Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai at nagtanong. Sa kinatatayuan, si Shenxing ay nagpakita ng madilim na ekspresyon. 2 beses na siyang nagsabi ng katulad na bagay bago ngayon, ngunit ngayon ang lalaking ito na lumitaw ng wala saan ay inulit ang kanyang sinabi. Sinubukan ba niyang ipahiya siya? Tumayo ng tuwid si Shenxing na may galit at nanunuya. Sino ka? Inaasahan na galit siya dahil inaagawan siya ng dalaga sa mismong harapan niya. Nagulat si Shangguanji nang lumitaw si Yang Kai, ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nag-alala. Iyon ay dahil wala siyang ideya kung anong order ng Emperor Realm ang kinaroroonan ng bagong ancestor na ito. Sa kabilang banda, alam niya na si Shenxing ay nasa Second Order Emperor Realm. Kung ang bagong ancestor ay mas mahina kaysa kay Shenxing, ang usaping ito ay hindi malulutas ng mapayapa. Kahit na ang bagong ancestor ay nasa Second Order Emperor Realm din, kinakatawan ni Shenxing ang Southern Star Palace, kaya walang paraan na maaaring labanan sila ng 7-star sect. Si Shangguanji ay hindi man lang maglakas loob na isipin na ang bagong ancestor ay posibleng nasa Third Order Emperor Realm, dahil ang bilang ng mga naturang masters sa buong Void Continent ay mabibilang sa isang banda. Umupo. Bahagyang utos ni Yang Kai nang hindi man lang tinitigan si Shenxing, at habang pinapanood ni Shangguanji, talagang umupo si Shenxing gaya ng sinabi sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Shangguanji nang makita niya ang mukha ni Shenxing mula sa pula, sa puti, sa asol. Ang noo ng lalaki ay puno ng pawis, at ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag ng takot. Natural, si Shenxing ay hindi kikilos ng masunurin sa lugar na ito, kaya ang tanging paliwanag para sa kanya na ginagawa ang sinabi sa kanya ay na siya ay ganap na nasakop ng bagong ninuno. Ang mga emosyon sa puso ni Shangguanji ay umaalon dahil hindi niya inaasahan na ang ancestor na dumating sa 7-star sect ilang buwan na ang nakakaraan ay talagang isang Third Order Emperor Realm Master. Agad siyang nakahinga ng maluwag,
Iniisip na hindi na nila kailangang katakutan ang sino mang may ganoong ancestor sa kanilang sekta.